Kumusta pong muli? Ang kwentong tampok natin ngayon ay sinulat ni Men Wrights. At patuloy po ako nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. May edad na ang nanay ni Lena. Nasa 80 mahigit na ang edad nito at nagsisimula na ring mag-ulyanin. Madalas ay sumasakit ang likod nito, kaya naman kapag natutulog siya ay madalas siyang bumangon at nagtatawag sa kanyang nag-iisang anak na si Lena. Mahal niya ang kanyang nanay, kaya naman kahit nag-uulyanin na ito at makulit, ay pinili niya itong unawain at alagaan kesa sa abandonahin ang nanay. Ang kanya namang ama ay matagal nang yumao. Si Lena ay may isang anak na lalaki na 7 taong gulang. Magkakasama sila ng kanyang asawa at anak at nanay sa isang bahay. Isang araw nang umuwi galing sa trabaho ang asawa ni Lena, ay nagulat siya nang may dala itong tumba-tumbang upuan. Tinanong niya kung saan iyon galing. Ang sabi ng asawa ay mula iyon sa lumang bahay ng kanyang amo. Caretaker kasi ng bahay ang trabaho ng asawa at isang beses itong umuwi sa isang linggo. Nagbawas kasi ng mga gamit ang mga apo ng may-ari ng bahay. Ang iba nga ay pinamigay na lang sa kapitbahay. Malapit na kasing ibenta yung bahay at nakita ko naman itong tumba-tumba sa 3rd floor. Kasama sa itatapon. Hiningi ko na lamang para kay nanay. Magagamit niya ito para hindi siya palaging nakahiga at pwede siyang matulog at magpahinga sa tumba-tumba. Ang sabi ng asawa ni Lena, "Mabuti naman at malaking bagay iyan para kay nanay," ani ni Lena. Inilagay nila ang tumba-tumba sa kwarto ng matanda. Natuwa naman ang matanda dahil sa wakas ay makapagpapahinga siya mula sa matagal na pagkakahiga. Dahil labis nang sumasakit ang kanyang likod. Inalalayan ni Lena ang kanyang nanay at pinaupo sa tumba-tumba. At lumabas na muna siya ng kwarto para mag-asikaso ng pananghalian. Habang nagluluto si Lena, ay bukas ang pinto ng kwarto ng matanda sa 2nd floor. Sumisilip-silip naman si Lena mula sa kusina sa 1st floor. Tanaw niya ang kanyang nanay na mahimbing na natutulog sa tumba-tumba. Nang makapaghain siya, ay naghanda siya ng pagkain na ihahatid sa kanyang nanay. Ngunit halos panawa ng ulirat si Lena nang makita ang kanyang nanay habang nakaupo ito sa tumba-tumba. Malapit na sa hagdan, umuuga ng sobrang bilis ang tumba-tumba at kaunti na lang ay malapit nang mahulog sa hagdan ang matanda kasama ang tumba-tumba. Kinilabutan si Lena. Labis siyang nagtaka kung paano umabot sa may hagdan ang nanay niyang natutulog sa tumba-tumba. "Diyos ko, inay!" sigaw ni Lena at nagmamadaling tumakbo paakyat ng hagdan. Ngunit sa labis na lakas ng pag-uga ng tumba-tumba na labis niyang pinagtataka, ay tuluyang nahulog ang matanda mula sa kinauupuang tumba-tumba. At kasalukuyang namang nasa hagdan si Lena at tumatakbo papunta sa kanyang nanay. Nalaki ang mga mata ni Lena nang mahulog ang matanda at tumama sa kanya ang katawan nito. Nagpagulong-gulong sila pababa ng hagdan papunta sa 1st floor. Halos mabali ang likod ni Lena sa sobrang sakit nang tumama ito sa sahig. Gulat na gulat din ang matanda, pero hindi ito napuruhan dahil nakadagan siya sa katawan ni Lena. Nag-iiyak ang matanda at nagsisigaw sa sobrang gulat, kaya naman kahit hirap at nasaktan si Lena sa kanilang pagbagsak, ay pinilit niyang bumangon at inalalayan ng ina. Sigaw naman ang sigaw si Lena sa pangalan ng anak na nasa kwarto nila sa 2nd floor. "Darwin, anak, bumaba ka nga rito!" sigaw ni Lena at agad na tumakbo ang bata habang inaalalayan ni Lena ang kanyang nanay sa pagtayo. Maya-maya
ay bigla na lang may kumalabog na narinig si Lena. Paglingon niya sa hagdan ay nahuhulog pa ibaba ang tumba-tumba. "Ano ba? Bakit mo hinulog yung upuan?" Sigaw ni Lena sa kanyang anak na kasalukuyang nasa hagdan. "Mama, hindi po ako yun. Kusang nahulog ang upuan ni Lola." Naiiyak na sabi ng bata. At mas lalo pang sumibol ang matinding kilabot na namuo sa buong pagkatao ni Lena. Nanlaki ang mga mata niya at nanindig ang balahibo sa buong katawan habang pinagmamasdan ang tumba-tumba na nahulog sa hagdan. Simula noon ay inilagay na muna ni Lena ang tumba-tumba sa storage room ng bahay nila. Ilang araw pa bago makauwi ang asawa niya, balak niya ay pasauli na lang ang tumba-tumba sa bahay ng amo ng asawa niya. Tinanong niya rin ang anak kung siya ba ang nagdala sa matanda sa may hagdan habang nakaupo ito sa tumba-tumba. Pero ang sabi ng anak niya ay hindi niya gagawin yon dahil naglalaro lamang siya sa kwarto ng mga oras na iyon. Kaya naman labis na nangilabot si Lena. Isang gabi, habang natutulog sila ng anak niya sa kwarto nila, ay may narinig siyang malakas na pag-uga sa labas ng kwarto nila. Nakaramdam ng matinding kaba si Lena, ngunit natatakot man ay pinilit niyang tumayo para tingnan ito. Nag-alala siya baka kung ano na naman ang nangyari sa ina. Nanginginig ang buong kalamnan ni Lena nang muling makita ang kanyang nanay na nakaupo sa tumba-tumba at nakatalikod ito. Labis siyang kinalabutan dahil papaanong napunta ang kanyang nanay sa tumba-tumba. At isa pa, inilagay na niya ang bagay na iyon sa storage. Kahit medyo madilim ay lumapit si Lena para kunin ang kanyang nanay. Malakas ang uga ng tumba-tumba. Halos lumabas na rin ang puso ni Lena sa sobrang nerbiyos. Nang makalapit siya, ay hinawakan niya ang balikat ng matanda na nakatalikod pa rin ito. Ngunit, ganoon na lamang ang gulat ni Lena nang umikot ang ulo ng matanda sa likod at nagsisigaw si Lena sa sobrang takot nang makitang hindi iyon ang kanyang nanay. Agnas na ang mukha nito, luwa ang isang mata at tumutulo ang napakaraming dugo mula sa bibig, nilalangaw at inuuo din ang liig nito. Malakas na sigaw ni Lena na halos mapigtal na ang litid sa kanyang liig. Unti-unti siyang napatras, ngunit bigla na lamang siyang hinawakan nito sa braso at halos bumaon ang matatalas na kuko nito sa kanyang braso. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Lena habang nanginginig sa sobrang takot. Tumayo ang matanda mula sa tumba-tumba at hinila si Lena at saka isinakay siya nito sa tumba-tumba. At hindi siya makapalag dahil sa kakaibang lakas ng matanda. Itinulak ng matanda ang tumba-tumba habang nakaupo doon si Lena papunta sa hagdan. Tiyak niyang iuhulog siya nito. "Huwag! Huwag!" Malakas na sigaw ni Lena at naramdaman niya lang nang gumulong-gulong na siya pa ibaba sa hagdan. Halos magkandabali-bali ang buto niya at tumuntog ang ulo niya sa sahig, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagmulat ng mata si Lena ay nasa isang kuksilid na siya at bumungad sa kanya ang kanyang asawa. Tumulo kaagad ang luha niya sa sobrang takot at kaagad naman siyang niyakap ng kanyang asawa. Ikinuwento niya ang lahat ng pangyayari sa tumba-tumba na inuwi ng asawa niya sa bahay nila. Nagpasya sila na sunugin ang tumba-tumba at napag-alaman din nilang mag-asawa na ang tumba-tumbang iyon ay pagmamay-ari ng lola ng amo ng kanyang asawa. Namatay daw ang asawa ng matandang babae at mag-isa lang siyang namumuhay sa bahay kung saan naging caretaker ang asawa ni Lena. At ang matanda ay iniwan ng mga anak nito na mga nagsipag-asawa na. Ni hindi nila madalaw ang matanda hanggang sa isang araw.
Pinuntahan ng mga apo ang matanda sa bahay nila dahil nag-aalala ang mga ito at kaarawan pa nito na mga panahon na iyon. Ngunit huli na ang lahat dahil natagpuan na lamang nilang matanda na wala ng buhay habang nakaupo ito sa tumba-tumba sa kanyang silid. Agnas na ang katawan ng matanda. Maraming uod at insekto sa buong paligid at katawan nito. At labis na nagsisisi ang mga anak ng matanda sa kanilang pag-abandona sa kanilang nanay. Simula noon, tila nagpaparamdam daw ang matanda sa kwarto nito at patuloy na pinamumugaran at pinamamahayan ang tumba-tumba. Maaaring matindi raw ang lungkot at puot ng matanda sa ginawang pag-abandona sa kanya. Kaya naman, nagmumulto ito at sino mang may nagmamay-ari ng tumba-tumba. Okay? Kung may opinion po kayo sa nasabing kwento, please comment down below. At maraming salamat po muli sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.